Anong oras kayo karaniwan naglakad sa buong araw? Pinapanatili niyo ba ang ugaling maglakad sa madaling araw? Kapag kagigising niyo pa lang. O naglalakad kayo ng gabi na bago matulog ngayong araw, may isang katotohanan akong dapat linawin sa inyo. Ang ganyang paraan ng paglalakad ay hindi lamang masama sa inyong kalusugan kundi maari ring magpataas ng panganib ng stroke ng 10 beses. Ang paglalakad ay karaniwang itinuturing na pinakaligtas at pinakamagang ehersisyo lalo na para sa mga nakatatanda. Ngunit may isang katotohanang hindi alam ng karamihan. Depende sa kung anong oras kayo maglalakad, maari itong maging gamot o lason sa inyong katawan. At kung hindi niyo ito lubos na nauunawaan, maaring hindi niyo namamalayan na ang inyong dalawang binti na mismo ang nagtutulak sa inyong utak sa bingit ng kapahamakan. Bilang si Dr. Andres Tan sa aking 30 taong paggagamot at karanasan, marami na akong nakitang kaso, lalo na sa mahigit ng 10 taong gulang na bigla na lang natutumba habang naglalakad. Sa kabila nito, napansin kong hindi pa rin ganong alam ngang publiko ang impormasyong ito. Kaya sa usapan natin ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang mapanganib na oras kung kailan hindi kayo dapat maglakad. Ang pagbabalewala sa mga oras na ito ay maaring magdulot ng nakalulungkot na resulta. Ngunit hindi lang ako puro negatibong balita. Ibabahagi ko rin ang pinakamagandang golden time sa paglalakad na angkop sa bawat individual. Lalo na sa huling bahagi, ibubunya ko ang lihim na ganap na magagarantiya ng epekto at kaligtasan. Hindi ko lang ito pag-usapan sa teorya. Gamit ang madaling unawaing siyentipikong batayan at mahabang karanasan sa klinika, ipapaliwanag ko kung paano maglakad ng ligtas, epektibo at nakakatulong upang mapanatili ang matalas na memorya hanggang sa pagtanda. Now, bago tayo magsimula, mangyari po lamang na suportahan ang aming channel na Siglang Ginto sa pamamagitan ng like at subscribe. Nais kong mas mapalapit at makausap kayo. Saan kayo naroon at saan kayo karaniwang naglalakad? I-comment po ninyo sa ibaba. Bakit napakahalaga ng oras? Isipin ninyo ang ating utak bilang isang masalan na makina. Upang gumana, kailangan nitong patuloy na masuplayan ng dugo at oxygen. Ang utak ay humigit kumulang 2% lang ng timbang ng ating katawan, ngunit kumukonsumo ito ng higit sa 20% ng dugo at oxygen na ibinobombang ang puso. Kahit ilang minuto lang na maging hindi matatak ang daloy na ito, ang maslang sula ng nerbiyos ay agad na masisira at kapag namatay na ang ito, hindi na sila muling mabubuhay. Ang utak ay pinakamadaling mapinsala kapag ang presyon ng dugo at blood sugar ay biglaang nakbabago. Kapag nakbago ang estado ng katawan mula sa pamamahinga patungo sa pagiging aktibo, pagkatapos ng mahabang pagtulok, ang presyon ng dugo ay maaring biglang tumaas o bumaksak. Kapag pinilit ninyong kumilos sa mga ganitong pagkakataon, ang mga ugat patungo sa utak ay madaling pumutok o mabarahan na parang isang mahinang tubo na biglang nakatanggap ng matinding presyon. Bukod dito, ang ating katawan ay sumusunod sa natural na biological rhythm. Ang ritmong ito ang nagdidikta kung kailan tataas o bababa ang presyon ng dugo at kung kailan pinakamaraming inilalabas na stress hormone. Sa siyensya, tinatawag itong circadian rhythm. Sa madaling araw, lalo na bago sumikat ang araw, karaniwang nasa pinakamataas na antas ang presyon ng dugo. Kaya naman ang panganib ng stroke sa oras na ito ay mas mataas kaysa sa ibang bahagi ng araw. Sa kalaliman naman ng gabi, kabaliktaran ang nangyayari. Lumalawak ang ugat, nagsisimulang ilabas ang sleep hormone at kailangan ng utak ng katahimikan para makabawi. Ngunit kapag pinilit ninyong maging aktibo sa oras na ito, para niyo na ring pinilit gisingin at paandarin ang isang makinang nangangailangan ng maintenance. Ang makabataan ay may kakayan pang balansehin ang kanilang katawan. Ngunit para sa mga higit 50 taong gulang lalo, na sa mga may high blood pressure, diabetes o atherosclerosis, ang panganib ay tumatas ng ilang beses. Ang maugat
ay mahina na at makipot, kaya kahit maliit na pagbabago sa daloy ngang dugo ay maaring makdulot ngang malubhang kahihinatnan. Kaya naman ang maling pagpili ngang oras ng paglalakad ay maaring pagbayaran ng malaki ngang inyong utak. Mula ngayon sasabihin ko sa inyo ang mga mapanganib na oras kung kailan hindi dapat maglakad ang mga nakatatanda. Lalo na ang ikaapat na irinirekomenda pa ngang maraming ngunit ang resulta ay higit pa sa inyong inaasahan. Pakinggan niyo itong mabuti. Ang una ay ang madaling araw bago sumikat ang araw. Naranasan niyo na bang ipagmalaki na kayo ang unang gumigising sa inyong barangay at naglalakad sa labas habang madilim pa naniniwala ang marami na masustansya sa katawan ang paglanghap ng hangin sa madaling araw. Ngunit ang totu kabaliktaran ito, pagkatapos ng magdamak na pagtulok ang ating katawan ay parang makinang kapastat pa lang. Sa panahong ito ang presyon ng dugo at tibo ng puso ay mabilis na nagbabago at kung minsan ay biglang tumataas na parang umaapaw na ilok pagkatapos ng malakas na ulan. Lalo na sa mga higit 50 taong gulang na may high blood pressure o diabetes dahil mahina na madaling masira ang kanilang maugat kahit na kaunting presyon ay maring maging sanhi nga pagputok o pagbarang maliliit na ugat sa utak na nauwi sa stroke. Tanang-tanda ko pa ang isang pasyente na si Ginoong Pascual. Siya ay 67 taong gulang at nakatira sa Cebu. Sa loob nga mahigit 20 taon araw-araw siyang naglalakad tuwing alas 5 nga madaling araw ng walang palya at pinupuri. Siyang lahat ng kanyang nga kapitbahay bilang modelo ng kalusugan. Ngunit isang umaga habang naglalakad sa kanyang nakasanayang daan bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at natumba. Pagdating sa ospital na kumpirma na barado ang mga ugat sa kanyang utak. Sa kabutihang palat na iligtas ang kanyang buhay dahil sa agarang paggamot ngunit pagkatapos nun. Kitang-kita ang pagina ng kanyang memorya at kakayahang magsalita. Kakatuwaman ang inakala niyang magandang ugali ay unti-unti at tahimik palang sumisira sa kanyang utak sa loob ng maraming taon. Pag-isipan ninyong mabuti. Kung ang pagising at paglalakad ng napakaaga ay nagpapataas ng panganib ng stroke ng ilang beses, sulit ba itong ipagpalit hindi lang sa kalusugan kundi maging sa inyong buhay? Ang utak ay nangangailangan ng oras upang patatagin ang presyon, dugo at blood sugar packaging. Ngunit kung nagmamadali kayong lumabas sa madilim na madaling araw para itong pagpapaandar ng isang lumang sasakyan na pinipilit agad umakyat sa matarik na burol, ang resulta nito kung minsan ay hindi na may babalik pa. Ang pangalawang mapanganib na oras ay tuwing tanghaling tapat kung kailan tirik ang araw. Pinipili ng marami na maglakad sa oras na ito dahil iniisip nilang mas madali silang makakasipsip ng vitamin D. Ngunit ang totu, ito ang isa sa pinakamapanganib na sandali para sa utak. Kapag naarawan kayo ng matindi biglang tataas ang temperatura ng inyong katawan at para lumamig idadaloy ng katawan ang dugo patungo sa balat dahilan para biglang bumaba ang daloy ng dugo patungo sa utak. Ang utak ay likas na nangangailangan ng maraming oxygen at nutrition kaya sa panahong ito ay nakakaranas ng pagkagutom. Kung patuloy kayong maglalakad sa ganitong estado, maari kayong makaranas ng pagkahilo, panlalabo, ng paningin o malala pa ang pagkawalangang malay. Ayon sa maraming medikal na pag-aral, ang simpleng paglalakad o pag-ehersisyo sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa tanghali ay maaring tahimik na makasira sa maliliit na ugat sa utak. Naipon ito sa paglipas kang panahon na parang maliliit na sugat na dumadami. Sa simula ay hindi ito pansin, ngunit pakalipas ng ilang taon, maari itong makdulot ng paginang ng memorya, kawalan ng concentration at kahit dementia. Isipin ang utak bilang isang hardin na laging kailangang diligan. Kung sisingaw ang lahat ng tubig mula sa lupa dahil sa matinding sikat ng araw, malalanta ang mahalaman sa hardin. Gayon din ang mangyayari sa utak habang pumupunta ang dugo sa balat upang palamigin ang katawan, ang maselang. Selula ng nerbiyos ay nahihirapan dahil sa kakulangan ng oksigen at tubig.
at kapag namatay ang nasululan ng utak, hindi na sila muling mabubuhay. Iniisip ngang marami na kaya nilang tiisin ang init at naglalakad pa rin. Sa tanghaling ngunit ang totu bawat hakbang nila ay parang unti-unting sinusunok ngang araw ang maliliit na ugat sa kanilang utak. Kaya naman ang tanghali ay hindi oras para mag-ehersisyo, kundi oras para pahinggahin ang katawan, humanap ng lilim, uminom ng tubig at protektahan ang utak. Pangatlong mapanganib na oras ay paglampas ng alas 10 ng gabi. Marami ang may ugaling maklakat sa gabi pagkatapos manut ng telebisyon o para matunawan matapos kumain ng hapunan sa paniniwalang makatulong ito para makatulog ng maayos. Ngunit sa katotohanan, isa itong napakadelikadong patibong. Ang paglalakad sa gabi ay kadalasang nangahulugan ng pagdaan sa madilim at tahimik na mga kalsada, kaya mas mataas ang panganib na madapa o mabunggo. Para sa mga nakatatanda, ang isang simpleng pagkatumba ay maaring magdulot ng malubhang pinsala gaya ng trauma sa utak at kung malala ay baka hindi na makabawi. Bukod pa rito, ang paglalakad sa gabi ay nakakasira sa natural na biological rhythm. Pagsapit ng alas 10 ng gabi, nagsisimulang ilabas ng katawan ang hormone na melatonin na tumutulong sa utak na pumasok sa estado ng pahinga at pagaling. Ngunit kapag naging aktibo kayo sa oras na ito, muling napupukaw ang utak at naantala ang paglabas ng sleep hormone. Ang resulta, kahit nakahiga na kayo sa kama, hindi kayo makatulog ng mahimbing at kinukulang ang oras ng utak para linisin ang mga nakalalasong dumi, lalo na ang beta-amyloid na naugnay sa Alzheimer's disease. Nakilala ko si Lola Carmen, 72 taong gulang na nakatira sa Davao. Nakagawian na niyang maglakad gabi-gabi pagkalipas ng alas 11 sa paniniwalang makatulong ito sa kanyang pagtulog. Ngunit ang totoo, hindi siya makatulog ng malalim. Madalas siyang magising sa madaling araw at pagsapit ngang umaga ay lutang ang kanyang isip at patuloy na humihina ang kanyang memorya. Nang magpakonsulta siya at baguhin namin ang oras ng kanyang paglalakad, kitang-kitang pagbuti ng kanyang tulog at maging mas malinaw ang kanyang pag-isip. Ang ikapat na oras na kailangan kung babalaan sa inyo ay ang paglalakad kaagad pagkatapos uminom ng gamot. Isa sa mga kumakalat na payo ngayon ay ang paglalakad kaagad pagkatapos uminom ng gamot sa umaga upang mas mabilis daw itong umepekto. Ngunit ito ay isang napakadali kadong maling paniniwala. Kaagad pagkatapos uminom ng gamot, lalo na para sa high blood o diabetes, dumaraan ang katawan sa isang malaking proseso ng pag-adjust. Nagsisimulang baguhin ng gamot ang tibok ng puso, pressure ng dugo at blood sugar. Kapag naalakad o gumalaw kayo ng mabilis sa maoras na ito, mas kailangang bumomba ng malakas ng inyong puso at ang pagbabagong ito ay sasabay sa pagbabagong idinudulot ng gamot. Bilang resulta, ang presyon ng dugo ay maaring biglang bumaksak o tumaas ng mabilis at ang blood sugar ay maaring mawala sa kontrol. Isipin ang katawan bilang isang bangka sa ilog. Kailangan ngang bangka ngang oras upang balansehin ang sarili sa ibabaw ng tubig. Ngunit kung lalagyan niyo agad ito nga bigat na karga alon ang bangka at madaling tataop, ganun din ang katawan. Kung pipilitin ninyong kumilos habang hindi pa nakakabalanse, ang epekto ng gamot para niyo na rin dinakdagan ng karga ang inyong sarili. Naalala ko ang aking pasyente na si Ginong Ilagan, 70 taong gulang mula sa Iloilo. Araw-araw siyang uminom ng gamot sa high blood tuwing umaga, pero nakagawian niyang maglakad ng 30 minuto kagad pagkatapos uminom ito. Hanggang isang araw nakaranas siya ang matinding pakahilo matapos lamang makahakbang ng ilang beses at siya inatumba. Napakalaman sa ospital na dahil sa biglang pagbabang ng kanyang presyon, hindi nakarating ang sapat na dugo sa kanyang utak. Sa kabutihang palad ay gumaling siya, ngunit labis na nabigla ang buong pamilya. Ipinapakita nito na ang paglalakad agad pagkatapos uminom ng gamot ay mas mapanganib pa. Kailangan ng oras para matunaw at bumalik sa normal ang inyong katawan.
Kung gusto niyo pa ring maglakat, huwag magmadali at bigyan muna ng oras ang katawan para maging matatak bago lumabas. Ang ikalimang mapanganib na oras ay ang paglalakat kaagad pagkatapos kumain. Marahil narinig niyo na ang paglalakat pagkatapos kumain ay nakakatulong sa pagtunaw ng pagkain na iwasan ang pagiging bloated at nakakatulong pa sa pagdeta. Ngunit sa katunayan nagbibigay itong malaking pasanin sa utak. Pagkatapos kumain, idinadaloy agad ng katawan ang dugo patungo sa tiyan para tulungan ang pagtunaw. Nangangahulugan ito na malaking bahagi ng daloy ng dugo patungo sa utak ay nababawasan. Ang utak ay pansamantalang makakaranas ang kakulangan sa oksigen. Maaring maramdaman ang nakababata, ang pakiramdam na parang busok, lang ngunit mas mapanganib ito sa nakatatanda lalo na sa mga may diabetes. Kung malalakad kayo sa sitwasyon kung saan nababago ang inyong blood sugar dahil sa pagkain, kukulangin ang dugo sa inyong utak na hahantong sa pagkahilo, pangingini ng makamay at paa o pagkamatay ng malay. Isipin ang utak bilang isang lampara na nangangailangan ng langis para lumiwanag. Kung gagamitin ang lahat ng langis sa kusina para magluto, hihina at pilit na kukurap-kurap ang liwanag ng lampara. Ito ang estadong utak kapag naglakad kayo kaagad pagkatapos kumain. Ang ligtas na paraan ay bigyan ng oras ang katawan na tunawin ang pagkain. Pagkatapos kumain, magpahinga ng bahagya, uminom ng kaunting tubig at hintayin ang 30 hanggang 60 minuto bago maglakad. Sa oras na ito, matatag na ang sirkulasyon ng dugo at parehong nakatanggap na ng sapat na nutrisyon ang tiyan at utak. Susunod kong babala ay ang paglalakad kapag sobrang init o sobrang lamig ng panahon. Naranasan niyo na bang piliting lumabas para lang mapanatili ang inyong nakasanayang gawain gaano man kainit o kalamig? Itinuturing ng marami na ang ganitong pagpupursigi ay patunay kalusugan. Ngunit ang paglalakad sa sukdulang lagay ng panahon ay napakahigpit na pagsubok para sa utak. Kapag mainit, pinapapawisan ang katawan upang ibaba ang temperatura at habang naipon ang dugo sa balat, nababawasan na naman ang supply ng oxygen sa utak. Kapag malamig naman, sumisikip ang ugat upang mapanatili ang init ng katawan, kaya nalilimitahan ang pagdaloy ng dugo patungo sa utak. Isipin na nakalaga kayo ng mabulaklak sa isang greenhouse. Kung ilalabas niyo ang bulaklak sa tanghaling tapat na sobrang init o ibibila sa malamig na hangin, agad itong malalanta. Ganito rin ang utak. Kailangan nito ang katamtamang klima upang gumana ng matatag. Dito sa Pilipinas, marami nang nayulat na insidente ng pagkahimatay habang naglalakad sa gitna ng matinding init sa tanghali. Ang resulta nito ay trauma sa ulo, bali sa buto, o malala pa matinding pinsala sa utak. Ang paglalakad ay hindi paligsahan ng lakas o pagtitiis. Kapag sobrang init o lamig, unahin ang kaligtasan. Mari kayong maglakad sa Loop Engamao o Endo Sports Center. Panghuli, mayroong isang bagay na madalas baliwalain ngunit naktatago ng malaking panganib. Ito ay ang mag-isang paglalakad sa mga liblib na lugar. Maraming nakatatanda ang nagsasabi sa akin na mas masarap maglakad mag-isa sa matahimik na kalsada dahil oras nila iyon para mag-isip ng walang nang istorbo. Ngunit ang katahimikang iyon kung minsan ay nagiging pinakamalaking panganib. Paglampas ng 50 taong gulang, ang balanse ng ating katawan ay hindi na kasing liksi tulad noon. Ang maliit na bato o maling hakbang ay madaling maging sanhi ng pagkatumba. Ang mas nakakatakot ay kapag natumba kayo habang naglalakad mag-isa, walang makakatulong sa inyo agad. Nakakita na akong pasyenteng natumba at nawalan ng malay sa likod ng subdivision at nanatiling nakahandusay ng halos 30 minuto bago nakataong may napadaan. Ang pagkatumba sa kanitong edad ay maaaring mawi sa bali pagdurugo ng utak o permanenteng pagkaparalisa.
Kaya naman lagi ko itong pinapayo pumiling ang kalsadang nilalakarang ng maraming tao at kung maari maglakad kasama ang mga kaibigan o kapitbahay. Ang mga kwentuhan habang naglalakad ay nagsisilbing safety net na pipigil sa mga aksidente. Marami sa inyo ang baka magsabi matagal na akong naglalakad. Nang ganun pero okay lang naman ako. Ngunit hihintayin niyo pa ba na dumating ang stroke bago kayo magsisi ang ugat ay hindi nasisira sa loop lang ng 1 o 2 oras. Ito ay naipon araw-araw. Isa sa mga pinakamadaling makilalang sintomas na humihingi ng tulong ang inyong utak ay ang pagkahilo, pakikot ng paningin, pagkautal o pamamanhit ng braso o binti pagkatapos maklakat. Ibig sabihin, nito naputol ang daloy ngang dugo patungo sa utak habang nag-ehersisyo. Ang ikalawang senyales ay ang pananakit o pagtibok ngang ulo mabilis na tibok ngang puso at pahingal. Isa itong senyales na ang puso at nga ugat sa utak ay napupuwersa at nag-overwork. Ang ikatlong senyales ay ang pagbabangang konsentrasyon pagkatapos maklakat. Nagiging lutang ang inyong isip at makakalimutin dahil hindi nakatanggap ng sapat na oksigen ang mga selula sa utak. Bukod dito, ang isa sa mga senyales na hindi inaasahan ay ang problema sa pagtulog lalo na kung gabi kayo naglalakat dahil gumugulo ito sa sleep hormone. Ang lahat ng ito ay warning sign. Kung patuloy itong babalewalain, darating ang araw na magdadala itong malaking pinsala ng walang babala. Kung gayon, kailan ba ang golden time na tunay na makapapalusok sa utak? Ang unang golden time ay sa pagitan ng 9:00 AM hanggang 11:00 AM. Pagkagising sa umaga, pagkatapos mag-almusal, matatag na ang biological rhythm ng katawan at hindi na masyadong pabago-bago ang presyon ng dugo. Sa oras na ito malinaw, ang isip at katamtaman lang ang sikat ng araw para makabuang vitamin D na napakahalaga para sa utak at memorya. Ang ikalawang tamang oras ay sa pagitan ng 5:00 PM hanggang 6:00 PM. Ang paglalakad sa oras na ito ay nagsisilbing outlet para bawasan ang negatibong enerhiya matapos ang buong araw. Natural na tumataas ang temperatura ng katawan tuwing hapon kaya mas flexible ang makalamnan. Nakakatulong din itong maglabas ng melatonin pagsapit ng gabi kaya mas makatulog kayo ng mahimbing. Ngunit para sa may high blood pressure, diabetes o may karanasan na sa stroke, kailangan nilang ayusin ang oras ng paglalakad para sa kanilang kaligtasan. Ang mga may high blood pressure ay hindi dapat maglakad sa madaling araw. Ang pinakamagandang oras ay sa pagitan ng 9:30 AM at 10:00 AM o bago at pagkatapos ng 5:00 PM at dapat itong gawin ng katamtamang bilis. Ang mga may diabetes ay hindi dapat maglakat ng walang laman ang tiyan o kaagad pagkatapos magturok ng insulin. Ang pinakaligtas na oras ay 1 oras pagkatapos kumain kapag matatak na ang blood sugar. Ang nakaranas na ng stroke ay mas makabubuting hatiin ang paglalakad sa 10 hanggang 15 minuto upang makabuang ang kabuang 30 hanggang 40 minuto sa isang araw at laging maglakad kasama ng pamilya o kaibigan. Pagdating sa paglalakad, marami ang nag-iisip na dapat maraming malakad at mabilis ang lakad para maging epektibo. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging tuloy-tuloy. Kung kayo ay higit 50 taong gulang na ang inirekomenda, ay humigit kumulang 60 minuto araw-araw o hindi bababa sa 4 na araw sa isang linggo. At ang pinakamagandang paraan ay hatiin ito sa 2, halimbawa 9:30 AM at 5:00 PM. Para sa mga may problema sa kasukasuan, mas makabubuting hatin ito sa 10 hanggang 15 minuto. Bago magsimulang malakat, kailangang ma-warm up upang maiwasan ang panganib na madapa o pulikatin. Uminom muna ng unti-anting tubig, ikot ang lik, ipakpak ang nga balikat at ikot ang nga bukong-bukong. Mahalaga rin ang tamang sapatos at komportableng damit.
Sa paglalakad, ituwid ang inyong likod at tumingin ng diretso sa unahan, huminga papasok sa pamamagitan ng ilong at palabas gamit ang bibig. Bawasan ang bilis kung hinihingal na kayo. Ang pinakaangkop ay ang bilis kung saan nakakapagsalita pa rin kayo. Piliin ang magaparke patag na jogging path o magapasilyo sa loop na mal at iwasan ang magabako-bako at madidilim na kalsada. Pagkatapos maglakad, dahan-dahang bawasan ang bilis, uminom ng kaunting tubig at make stretching upang maiwasan ang pananakit ng kalamnan kinabukasan. Kung maari, panatilihin ang isang walking journal. Ikwento ko sa inyo ang tungkol sa isang 72 taong gulang na lolo na nakatira sa Maynila. Pinanatili niya ang ugaling maglakad tuwing alas 5 madaling araw sa loop ng 30 taon. Ngunit sa paglipas ng panahon, humina ang kanyang memorya, hindi makatulog at minsan ay naligaw papapuntang palengke. Na-diagnose siya na nasa early stage na mild cognitive impairment. Nang makdesisyon siyang baguhin ang oras at maglakad ng 9:30 AM at 5:00 PM, malinaw na bumuti ang kanyang pagtulog, naging mas malinaw ang kanyang pag-iisip at nabawasan ang kanyang pagiging makakalimutin. Ayon sa mga doktor, naging matatag ang kanyang blood pressure kaya nabawasan ang panganib ng pagkasira ng maliliit na ugat sa utak. Nasabi na lang niya, ngayon ko lang nalaman na salop ng nakalipas na 30 taon, maling paraan pala ang ginagawa ko sa paglalakad. Upang burin ito sa 5 mahalagang prinsipyo. Una, hindi kayo dapat maglakad sa madaling araw bago sumikat ang araw sa tanghaling tapat sa ilalim ng matinding sikat ng araw o sa 10 oras ng gabi. Pangalawa, huwag maglakad kaagad pagkatapos uminom ng gamot o kapag busok pa upang makatanggap ng sapat na oksigen at nutrisyon ang inyong utak. Pangatlo, tandaan ang golden hours mula 9:00 AM hanggang 11:00 AM o mula 4:00 PM hanggang 6:00 PM. Sa dalawang time slot na ito, pinaka-stable ang katawan at tama lang ang sikat ng araw para mag-synthesize ng vitamin D. Pangapat, maglakad sa katamtamang bilis. Huwag ninyong gawing karera ito. Panglima, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagiging tuloy-tuloy. Ang paglalakad ng 30 minuto araw-araw ay mas mabuti kaysa sa maglakad ng matagal ng isang bagsakan at pagkatapos ay pahinga ng ilang araw. Ang paglalakad kung susundin ang tamang pamamaraan at tamang oras ay nagiging pinakamahalagang gamot para sa ating utak. Maging 60, 70 o 80 taong gulang man, kayo basta alagaan ng tama ang utak ay makakabawi at mas magiging matalas. Simulan ninyong baguhin ang oras ng inyong paglalakad ngayong araw. Bawat tamang hakbang ninyo ay hindi lamang po protekta sa inyong kalusugan ngayon, kundi mapoprotektahan din nito ang inyong utak para sa susunod na 10 o 20 taon. Kung naging kapaki-pakinabang sa inyo ang impormasyong ito, ibahagi ninyo ang inyong karanasan sa comment sa ibaba at mangyaring mag-subscribe sa channel naming Siglang Ginto at i-share ang video na ito upang mas maraming nakatatanda ang mapoprotektahan ang kanilang utak at masisiyahan sa malusog at maligayang pagtanda. Ang inyong utak ay karapat-dapat alagaan simula sa araw na ito